Akin na to, Isabela. Ako yung unang gagamit ng tablet. Hindi, ako dapat ang mauna. Ako yung unang nagsabi. Mga bata, huwag kayong mag-away. Pwede naman kayong magpalitan ng gamit, hindi ba? Tama na yan. Hindi mo ako mahuhuli, Isabela. Mas mabilis ako sa'yo. Ibigay mo na. Ako na ang gagamit niyan. Kapag hindi mo ibinigay, mag-aaway talaga tayo. Ay nako, mga bata, tumigil na nga kayo, please. Hindi pwede yan dito sa loob ng bahay. Baka may mabasag na gamit. Patuloy sa paghahabulan ng kambal. Biglang natamaan ni Isabela ang isang vase at bumagsak ito sa sahig. Diyos ko, nabasag na yung vase. Tingnan nyo, nabasag na. Ano ba naman kayo? Tumigil na kayo. Di nabasag na. Wala naman akong ginagawa Si Isabela yung nakabasag. Ako yung unang gagamit ng tablet. Ako yung unang nag-request, diba? Akin dapat yun Bakit mo kinuha? Kasi nga, mas mabilis ako. Ikaw kasi, ang bagal-bagal mo. Tama na, akin na yung tablet at baka masira pa yan. Sayang naman. Sige, mag-usap kayo ng maayos Hindi pwede yung puro away. Wala namang problema sa akin, Maria. Ako na muna yung gagamit nito ngayong araw. Tapos si Isabela naman bukas. Tama ba yun, Isabela? Hindi ako papayag. Ako na dapat ngayon. Hindi maghintay ka na lang. Hindi naman masisira yan sa akin. Kaya ako na yung mauuna, ha? Hindi nga Akin na yan. Ibigay mo na, Amelia. Sinubukan ni Isabel na agawin ng tablet. Pero itinapo ni Amelia sa kama. Tumama ito sa gilid at muntik nang mahulog. Ay naku, ano ba naman to? Tama na mga bata ha? Hindi pwedeng ganito araw-araw. Nakapapagod na kayo. O di sige, ako na yung gagamit nito ngayon. Hindi pa tayo tapos, Amelia. Huwag ka masyadong kampante. Ay Diyos ko, paano ba ako tatagal dito kapag ganito? Tumayo si Maria habang pinupulot ang mga piraso ng nabasag na vase. Pagod na pero sinusubukang ayusin ang gulo ng kambal. Samantalang patuloy ang dalawa sa pagtatalo. Bukas kasi, ikaw naman Isabela. Pero ngayon, ako na muna. Mas masaya ako kapag ako yung gumagamit nito Ayoko nga bukas. Gusto ko ngayon na Amelia. Ay, pwede ba mga bata? Mag-usap kayo ng maayos. Pagod at medyo inis na si Maria matapos ang gulo ng kambal. Habang pinupulot ang mga piraso ng nabasag na vase, naisip niya na kung paano niya makakayanan ang araw-araw na ganitong eksena. Pero hindi siya pwedeng sumuko agad. Kailangan niyang patunayan na kaya niyang pakisamahan ng dalawang bata. Kahit pa madalas silang mag-away. Natapos ang araw na yun na tila walang nangyari para sa kambal. Ngunit para kay Maria, isa na itong malaking pagsubok. Pagkatapos ayusin ang lahat, tumahimik na ang sala. Ngunit sa likod ng isip ni Maria, naroon ang katanungan kung paano niya mapagtatagumpayan ang pagiging yaya ng kambal. Maria, halika. Maupo ka muna. Kumusta naman ang unang araw mo rito kasama ang kambal? Ayos naman po, ma'am. Medyo nakakapanibago lang po. Sa laki po kasi ng bahay ninyo. At saka syempre, sa likod po ng kambal. Pero kaya ko naman po. Alam ko, medyo mahirap silang pakisamahan. Lalo na't sobrang likot nila. Marami na ngang naging yayang dalawang yan. Pero halos lahat hindi nagtatagal. Mahirap talagang sabayan ang kakulitan ng dalawa. Lalo na kung magkasama. Opo nga, ma'am. Napansin ko nga po kanina. Ang hirap nilang pigilan. Panay po ang habulan. Tapos muntik nang may mabasag na mga gamit.
Pero mababait naman po sila kahit sobrang likot. Gagawin ko po ang lahat para makuha ko po ang loob nila. Para po makibagay din po sila sa akin. Ganon din po ako sa kanila. Oh, sana nga Maria. Ayoko na rin magpalit ng yaya. Ay, nakakapagod na rin. Yung palaging may bago. Tapos hindi rin naman tumatagal. Pero naiintindihan ko naman yung mga umaalis. Kasi kahit na ako, bilang ina nila, minsan nahihirapan din ako sa kakulitan nila. Lalo na yung si Amelia, sobrang energetic. At yung si Isabella naman, tahimik. Pero kapag nagalit, ay nako, ang hirap pigilan. Opo ma'am, nung una po tahimik si Isabella. Pero nung pinag-aawayan na po nila yung tablet kanina, ayan na po, sumabog na po si Isabella. Tapos si Amelia naman po, parang walang kapaguran. Pero tingin ko po, masasanay din po ako ma'am. Hindi naman po lahat ng bata ganun. Pero kaya ko naman pong intindihin. Ay, tama ka Maria. Mabait naman sila. Pero kapag nagsimula na silang mag-away, parang hindi na sila mapipigilan. Kaya nga maraming yayang nag-resign. Kasi kahit anong gawin nila, hindi nila kayang pasunodin yung kambal. Pero ikaw, sa tingin mo ba, kaya mong magtagal rito? Susubukan ko po. Gagawin ko po ang lahat ng aking makakaya, ma'am. Sa totoo lang po, kahit medyo nahihirapan ako kanina, gusto ko po talagang magtagal dito. Alam ko po na hindi madaling mag-alaga ng kambal, lalo na yung ganito ka-energetic. Pero masaya rin naman po ako nakasama sila. Lalo na po kapag nagiging curious na sila sa isang bagay. Baka po sa mga susunod na araw, ma'am, makahanap na po ako ng paraan para naman mas maintindihan ko po sila. Ay, sana nga Maria. Hindi ko naman talaga gusto na palaging nagpapalit ako ng yaya. Lalo na kapag nagiging attached na yung bata sa kanila. Pero ang sabi ko nga, kung sakaling mahirapan ka o magdalawang isip ka, huwag kang mag-aalinlangan na magsabi agad sa akin, ha? Opo ma'am, salamat po sa tiwala ninyo. Gagawin ko po ang lahat para magtagal dito. Para po makasundo ko na rin po yung kambal. Alam ko po, hindi madaling trabaho ito. Pero handa po ako ma'am. Mabuti naman kung ganon. Gusto ko na talagang makahanap ng yaya na magtatagal. Kasi ayoko na yung papalit-palit. Mahirap para sa mga bata. At syempre, pati na rin sa amin. Ay sana, ikaw na yung makasundo nila. Gagawin ko po ang lahat ma'am. Kailangan lang po siguro ng konting tiyaga para po maunawaan sila. Oo nga. O siya, magpahinga ka na muna. Bukas siguradong may bagong kalokohan na naman ang kambal. Pero huwag kang mag-alala. Nandito lang ako kung may kailangan ka, ha Maria? Opo ma'am, salamat po. Handa na po ako sa kahit ano po bukas. Mabuti kung ganon. O sige, magpahinga ka na at maghanda para bukas. Alam mo na, si Amelia at si Isabella, hindi mo alam kung ano na naman ang trip nila. Opo ma'am, magpapahinga na po ako. Salamat po ulit. Matapos ang pag-uusap ni Maria kay Mrs. Del Valle, bumalik na siya sa kanyang silid. Pagod ang kanyang katawan, ngunit determinado siyang magtagal sa trabaho. Habang nakahiga siya sa kama, iniisip niya mga sinabi ng kanyang amo. Hindi biro ang alagaan ng dalawang bata na sobrang likot at mahirap pakisamahan. Pero umaasa si Maria na pagdaan ng mga araw ay makikilala niya ng mas mabuti ang kambal. Malalim na ang gabi at handa na siyang magpahinga. Subalit sa gitna ng katahimikan ng gabi, may kakaibang narinig si Maria na gumising sa kanyang diwa. Hating gabi na at tahimik ang buong mansyon. Si Maria ay nakahiga sa kanyang kama, mahimbing na natutulog matapos ang mahabang araw sa pag-aalaga sa kambal. Sa gitna ng kanyang kahimbingan ng tulog, biglang may narinig siyang mga kaluskos mula sa labas ng kanyang kwarto. Ano yun? Ay,
Baka pusa lang. Sa umpisa, binaliwala niya ito. Baka nga hayop lang o hangin na dumaan sa labas. Pero habang tumatagal, ay parang mas nagiging mas malakas ang tunog at ang mga kaluskos. Hindi niya maiwasan na maalimpungatan. Hindi rin ako mapapakali kung hindi ko titingnan. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa kama. Maingat na huwag gumawa ng ingay. Lumapit siya sa pinto ng kanyang kwarto at bahagyang binuksan ito. Sumilip siya sa pasilyo. Inaasahang may makikita siyang tao o kahit na anong bagay na gumagawa ng ingay. Ngunit wala siyang nakita. Ang buong bahay ay nananatiling tahimik at madilim. Wala naman pala. Baka imahinasyon ko lang. Naglakad na siya pabalik ng kama. Umaasang makakabalik na siya sa pagtulog. Ngunit pagbalik niya sa kama, may narinig na naman siyang mga hakbang. Pero sa ngayon, mas kakaibang tunog. Parang sinasadya ang bawat hakbang ng mga paa at sa bawat hakbang ay may echo na para bang tumatama sa mga pader at bumabalik sa kanya. Sino kaya yun? Hindi naman gising ang mga bata o kaya yung mga amo ko. Muling bumangon si Maria at mas kinakabahan na ngayon. Dahan-dahan siyang lumabas muli ng kwarto. Ang tunog ng mga hakbang ay tila papalapit mula sa hindi kalayuan. Para itong tinatawag siya. Hindi niya maiwasang sundan ang tunog. Tumaan siya sa makipot na pasilyo, patungo sa direksyon ng kusina. Habang papalapit siya, ay tila mas lumalakas ang bawat hakbang na naririnig niya. Parang may humihila sa kanya papunta sa kusina. Nang makarating siya malapit doon, ay bigla siyang huminto. Sa may pinto ng kusina, natanaw niyang bukas ang refrigerator. Sino kayang nagbukas ng ref? Baka may pumasok. Kinakabahan siya nang makita ang sahig ng kusina. Nagkalat ang mga karne mula sa loob ng ref. Nagkalat din sa sahig na tila ba may humahatak at nagpakalat nito. Bakit kaya ganito? Sino kayang gumawa nito? Nagpalingalinga si Maria. Umaasang makikita niya ang salarin o kung sino man ang kumakalat ng mga karne. Ngunit walang ibang tao sa paligid. Lalo siyang kinilabutan. Alam niyang lahat ay tulog na at imposible na may gumawa nito sa ganoong oras. Ay naku, kahit nayayi lang ako, hindi ko kayang pabayaan itong kalat na to. Hindi ito pwedeng makita ng mga amo ko bukas. Bagamat madaling araw na at pagod na siya, napilitan si Maria na maglinis ng kusina. Ayaw niyang madismaya si Mrs. Del Valle kapag nakita ang kalat kinabukasan. Isa pa, nahihiya siya na baka isipin ng kanyang amo na siyang nag-iwan ng kalat sa kusina. Kaya kahit hindi niya trabaho ang maglinis ng kusina, ay kumuha siya ng walis at basahan at sinimulang ayusin ang kalat. Inuna niyang pulutin ang mga karne mula sa sahig. Isa-isa niyang ibinalik ang mga ito sa loob ng ref. Nilinis niya ang sahig na basa at madulas dahil mula sa pagtulo ng katas ng karne. Ano kayang nangyari? Parang may gumalaw dito Pero wala naman ako nakikitang tao. Habang naglilinis si Maria, ay hindi mawala sa isip niya ang kakaibang tunog na narinig niya kanina. Ang bawat eko ng hakbang ay tila bumabalik sa alaala niya. Parang may nagmamatsyag, ngunit hindi niya makita kung sino. Hindi niya maiwasang makaramdam ng kilabot sa bawat galaw. Nang matapos niya ang paglilinis, napaupo siya sa tabi ng mesa at pinahid ang pawis sa kanyang noo. Ay, salamat naman. Natapos ko na rin. Sana hindi na maulit ito. Pagkatapos ayusin ng lahat,
ay isinara niyang refrigerator at siguradong wala ng kalat. Tahimik na ang buong kusina, pero sa likod ng isip niya ay naroroon pa rin ang takot. Naisip niya na baka imahinasyon niya lang ang lahat o baka naman talagang may kakaibang nangyayari sa mansyon na ito. Ay, baka pagod lang ako. O di kaya, baka naman totoo nga ang sinasabi ng iba tungkol sa kakaibang pangyayari dito. Tumayo na siya at nagdesisyong bumalik sa kanyang silid. Pagdating niya sa pinto ng kwarto, saglit siyang huminto at muling tumingin sa paligid. Walang tao, walang kahit na anong gumagalaw. Ngunit naroroon pa rin ang pakiramdam na parang may ibang presensya sa loob ng bahay. Ay, bahala na. Matutulog na ako. Pagkasara niya ng pinto, ay humiga na siya sa kama at muling pumikit. Ngunit sa kabila ng kanyang pagod, ay hindi pa rin siya dalawin ng antok. Ang tunog ng mga hakbang at ng kaluskos ng mga paang narinig niya kanina ay tila ba umaalingaw-ngaw pa rin sa kanyang isipan. Habang nakahiga si Maria, sinubukan niyang ipikit muli ang kanyang mga mata at kalimutan ang nangyari. Ngunit sa bawat ingay, bawat hakbang na kanyang narinig ay tila bumabalik sa kanya. Parang hindi ito kayang burahin ng simpleng pagpikit. Sana naman hindi na maulit. Sana bukas wala nang ganito. Dahan-dahan siyang naidlip, pero may kaba pa rin sa kanyang dibdib. Sa isip niya, sana ang lahat ng narinig niya ngayong gabi ay bunga lamang ng kanyang pagod at imahinasyon. Sa kabilang dako naman, kapapasok lang ni Amelia sa kanyang kwarto. Mahimbing na natutulog si Isabela sa kabilang kama. Tahimik at walang kamalay-malay sa mga nangyari kanina. Pagkasara ni Amelia ng pinto ay naramdaman niyang kakaibang bigat sa paligid. Paglingon niya, nakita niya ang kanyang ina na si Mrs. Del Valle. Nakatayo sa tabi ng pinto at may seryosong ekspresyon sa kanyang mukha. Amelia, ilang beses na kitang pinagpapasensyahan. Pero kung hindi mo kayang pigilan ang sarili mo sa kakulitan mo, wala nang yayang magtatagal sa atin. Alam mo bang mangyayari kung wala tayong yaya? Tayo ang mag-aasikaso ng lahat ng gawaing bahay. Tayo ang maglilinis, magluluto, at mag-aalaga ng mga sarili natin. Mama, hindi ko naman gustong maging makulit. Hindi ko lang po talaga mapigilan yung sarili ko. Hindi ko naman gustong gawin yung mga bagay na ayaw ninyo o di kaya ni Maria. Pero parang kusa ko na lang nagagawa kahit naman ang ayaw ko. Nakikita mo ba yung mga yaya na umalis sa atin? Alam mo ba kung bakit sila natatakot? Dahil hindi mo sinusunod ang sinasabi nila. Lahat sila natakot sa kakulitan mo at sa mga kalokohang ginagawa mo. Kung magpapatuloy pa ito, wala nang matitira sa atin para tumulong. Ayoko rin naman ng ganun, Mama. Pero bakit hindi ko mapigilan? Alam ko po na natatakot sila sa akin. Pero parang wala naman akong kontrol minsan eh. Ayoko namang takutin yung mga yaya. Pero hindi ko naman talaga alam kung paano ako titigil. Napaiyak si Mrs. Del Valle sa narinig mula sa anak. Mahigpit ang puso niya bilang ina. Nasasaktan siyang makita na hindi rin alam ni Amelia kung paano kontrolin ang kanyang sarili. Amelia, anak, mahal kita. Gusto ko lang na maging mabuti ka at matuto kang kontrolin ang sarili mo. Kaya ko to sinasabi dahil ayokong mawalan tayo ng kakampi dito sa bahay. Hindi madali ang lahat ng ito. Napansin ni Amelia ang luha sa mata ng kanyang ina. Hindi niya matiis na nakikitang umiiyak ang kanyang ina. Huwag na po kayong umiyak. Sige na po. Sisikapin ko. Pangako. Hindi ko nagagawin yung mga bagay na ikinatatakot ng mga yaya.
Hindi ko gustong saktan kayo o kahit na sino. Niyakap ni Mrs. Del Valle si Amelia. Ramdam ang bigat ng sitwasyon. Pero nagpapasalamat na kahit papano ay may pangako mula sa kanyang anak. Sige anak, basta tandaan mo, nandito ako para tulungan ka. Huwag kang matatakot na magsabi kung nahihirapan ka na. Ha, Amelia? Opo, Mama. Hindi ko na po kayo piiyakin. Nangangako na po ako. Naiwang mag-isa si Amelia sa kanyang kwarto matapos ang usapan nila ng kanyang ina. Tahimik niyang pinag-iisipan ang mga sinabi ni Mrs. Del Valle. Ramdam ni Amelia ang bigat ng kanyang mga naging aksyon at alam niyang hindi biro ang pangakong binitawan niya. Gusto niyang magbago para sa kanyang ina. Ngunit may takot sa loob niya na baka hindi niya kayanin. Samantala, sa labas ng kanilang kwarto, tahimik na gumagalaw si Maria. Nag-iisip pa rin ang mga kakaibang narinig niya kanina sa kusina. Habang ginagawa niya mga gawain sa bahay, napansin niyang parang may kakaibang presensya na tila nagmamasid. Samantala, tanghali na nang magising si Maria, mas pagod kaysa sa dati dahil sa dami ng nangyari kahapon. Pagbaba niya sa kusina, nagulat siya na may nakahandang pagkain sa lamesa. Nakita niya si Isabela, tahimik na nakaupo at abala sa panunood sa tablet. Paglapit ni Maria ay napansin niya agad ang pinapanood ni Isabela. Mga kakaibang imahe ng mga tao ang nasa screen. May mga mukha na tila baluktot. May ibang mga mata na hindi pantay ang laki. At may mga nilalang na naglalakad ng paurong. Ang ilan ay parang may mahabang kamay na parang hindi normal ang galaw. Nakakabahalang mga eksena dahil tila naglalaban ang mga ito sa isang lugar na madilim. Puno ng kalituhan at ang ingay ng sigawan. Good morning, Isabela. Ano yung pinapanood mo? Wala lang. Mga tao lang. Mga tao lang? Bakit parang kakaibang itsura nila? Napansin ni Maria na tila may karahasan at kakaibang mga eksena na hindi pangkaraniwan para sa isang batang katulad ni Isabela. Nanindig ang balahibo niya habang patuloy niyang tinitingnan ang mga imahe. Parang mga tao na nasa ilalim ng kung anumang sumpa o masamang enerhiya. Normal lang naman yan. Gusto ko lang namang panoorin. Hindi na nagtanong pa si Maria tungkol dito. Ngunit naroon ang pag-aalinlangan sa kanyang isip. Bakit ito ang pinapanood ni Isabela? Bata pa siya, pero parang may interest na sa mga bagay na masyadong madilim at kakaiba. Ngunit hindi mawala sa isip niya ang mga nakita. Nagulat din siya na may pagkain na sa lamesa. Tila bagong luto pa. Isabela, sino yung nagluto nito? Akala ko ba ako mag-aasikaso ng pagkain? Si Papa. Magaling magluto si Papa. Kaya nagluto siya bago siya umalis. Nasaan ang mama niyo? Nasa malayong bayan. Inaasikaso yung mga negosyo. 1 linggo siyang mawawala. Habang kumakain si Maria, ay napansin niyang katahimikan sa paligid. Si Isabela ay nakatuon pa rin sa kanyang tablet. Hindi man lang lumilingon o nagpapakita ng interes sa paligid. Isabela, nasan si Amelia? Tulog pa siya. Tanghali na yun magigising. Kaya ng dati. Gusto mo ba ng tulong sa anumang kailangan mo? Huwag na. Kaya ko naman ang sarili ko. Kumain ka na lang at gawin mo yung mga ipinagbili ni Mama sa'yo. Wala kang kailangang alalahanin tungkol sa akin. Parang mas mabait ka kaysa kay Amelia ha?
Huwag kang magsalita ng tapos dahil hindi mo pa kami kilala. Napaisip si Maria sa bigat ng mga sinabi ni Isabela. Hindi niya inaasahan ang ganoong klase ng sagot mula sa batang tahimik at tila mas mabait kesa kay Amelia. Pagkatapos ng usapan, tahimik na tumayo si Isabela. Hawak pa rin ang tablet at naglakad papunta sa kanyang kwarto. Naiwan si Maria sa kusina. Nag-iisip ng mga sinabi ng batang kambal. Malalim ang iniwang pakiramdam ni Isabela at hindi mapigilan ni Maria na mag-alala kung ano pa ang hindi niya alam tungkol sa magkapatid. Habang nag-aayos si Maria ng mga pinagkainan, ang mga huling sinabi ni Isabela ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isip. Tila mas malalim ang ibig sabihin sa sinabi ng bata. Ay, 2 araw pa lang ako rito sa kanila. Pansin ko kaagad ang mga kakaiba sa kanilang mga kinikilos. May something sa kanila kung bakit ganyan sila. Kahit anong pilit kong ipagsawalang bahala yung mga nangyayari, di ko pa rin maiwasan na hindi isipin na may kakaiba nga sa pamilyang ito. May mabigat na dahilan kung bakit walang nagtatagal na katulong dito. Gusto ko namang tulungan yung kambal. Pero paano? Bigla tuloy sumagi sa isip ang sinabi ni Isabela kanina. Huwag kang magsalita ng tapos. Hindi mo kami lubos na kilala. Ay, bigla tuloy naalala ko yung sinabi sa akin ng guro namin tungkol sa mga batang sobrang hyperactive. ADHD yata yun. Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Sobrang likot, hindi mapakali. Parang hindi kayang tumigil sa ginagawa kahit wala namang kailangang gawin. Parang ganun yata si Amelia. Natatandaan niyang itinuro ng guro niya ang palatandaan ng ADHD. Sabi ng guro ay hindi dapat basta husgahan ang mga batang ganito dahil baka may pinagdadaanan sila na hindi agad natin nakikita. Madalas daw, hirap silang mag-focus o mag-concentrate sa mga simpleng bagay. Parang si Amelia, ang bilis niyang magsawa sa isang bagay. Parang laging naghahanap ng bagong gagawin. Hindi kaya hirap siyang mag-concentrate? Baka hindi niya lang kayang magtagal sa isang gawain. Habang iniisip niya ang mga naaalala mula sa klase, napansin ni Maria ang isa pang bagay. Madalas ay impulsive si Amelia. Bigla na lamang kumikilos o nagsasalita ng hindi nag-iisip. Naalala niya rin ang vase na nabasag kahapon, isa pang ebidensya ng pagiging impulsive ng bata. Sabi rin ng teacher namin dati, yung isa pa sa mga palatandaan, hirap maghintay. Minsan naman kumikilos bago mag-isip. Ganito rin si Amelia. Bigla na lang siyang gagawa ng mga bagay kahit hindi pa niya naiisip. Parang hindi niya kayang kontrolin minsan yung sarili niya. Napabuntong hininga si Maria. Hindi niya maiwasang mag-alala kay Amelia. Hindi simpleng kakulitan lang ito. Baka may mas malalim na dahilan. Naaalala niya rin ang sinabi ng teacher niya na mahalaga na dalhin sa isang eksperto ang mga batang nagpapakita ng ganitong ugali para ma-assist kung meron silang ADHD o iba pang kondisyon. Kaya lang, sino ako para magsabi ng ganun kina Mrs. Del Valle? Siguro naman alam nilang tunay na kalagayan ng kanilang anak. Gusto ko siyang tulungan sa ibang paraan. Pero ayoko nang balikan ng gawain na yun. Kaya nga ako lumuwas ng Maynila para takasan ang isang obligasyon na ipinasa sa akin na ayoko namang gawin. May ibang paraan para matulungan ko si Amelia. May ibang paraan pa. Isa sa mabigat na dahilan kung bakit umalis ng probinsya si Maria upang takasan ang isang obligasyon na iniwan sa kanya ng kanyang yumaong ama. Ang kanyang mga tiyahin ay kinukulit siya na gawin ang ginagawa ng kanyang ama. Subalit wala sa puso niya na gawin ang mga bagay na yun.
Sa kanyang pagtutol ay pinili niyang umalis na lamang sa kanilang probinsya upang harapin ang panibagong buhay na naghihintay sa kanya. Maya-maya'y narinig niya ang sigaw ni Amelia na may kinukulit sa di kalayuan. Dali-dali niyang iniligpit ang kanyang pinagkainan at sinundan ang pinanggagalingan ng ingay. Nagmula ito sa garahe kung saan madalas naglilinis si Mang Damian, ang matandang driver ng pamilya. Nagmamadali siyang pumunta roon upang tingnan kung anong nangyayari. Ngunit sa paglapit niya, nagulat siya sa kanyang nakita. Si Amelia, hawak ang hose ng tubig at binabasa si Mang Damian na parang nasa isang laro. Malakas ang pressure ng tubig kaya't halos mabuwal si Mang Damian. Ngunit hindi siya nanlalaban. Tila tinatanggap niya lang ang nangyayari habang binabasa siya ni Amelia. "Amelia, tama na yan! Ano bang ginagawa mo kay Mang Damian?" Tumakbo si Maria papalapit kay Amelia upang awatin ang bata. Ngunit sa halip na makinig, binalingan ni Amelia ng hose kay Maria. Basang-basa siya mula ulo hanggang paa, pati na rin si Mang Damian. Sige Maria, sali ka na lang sa laro. "Amelia, tigilan mo na yan, hindi ka na nakakatawa." Nang lumapit pa si Maria para agawin ang hose, patuloy lang si Amelia sa pagbuhos ng tubig. Hindi niya pinakikinggan si Maria. Napansin ni Maria na tila walang balak na tumigil si Amelia sa kanyang paglalaro. Kahit na si Mang Damian ay hindi rin umaawat. Kitang-kita sa mukha ni Mang Damian ang pagkayamot, ngunit hindi ito nagpapakita ng galit. Maria, hayaan mo na lang. Wala tayong magagawa. Hayaan? Hindi ba dapat tinuturuan siya ng tamang asal, Mang Damian? Hindi pwedeng ganitong ginagawa niya. Sa puntong yun, napagtanto ni Maria na kailangan niyang gumawa ng paraan kahit hindi niya gustong gumamit ng puwersa. Napilitan siyang gamitin ang kanyang natutunan sa martial arts. Isang mabilis na galaw, hinawakan niya ang hose at isang iglap. Nakuha niya ito mula kay Amelia. Maria, ibalik mo sa akin yan! Ako may hawak niyan eh! Pero walang nagawa si Amelia kung hindi bitawan ng hose. Nakita ni Maria ang galit sa mukha ng bata, ngunit hindi siya nagpatinag. Naramdaman niya na ang sitwasyon ay hindi na dapat pang patagalin. Tama na Amelia ha, hindi ito tama. Naaabala si Mang Damian at hindi siya laruan. Biglang itinulak ni Amelia si Maria, ngunit hindi ito normal sa pagtulak. Sa lakas ng puwersa, halos tumilapon si Maria at muntik nang mauntog sa pader. Napaupo siya sa sahig, gulat at hindi makapaniwala sa lakas na ipinakita ng bata. Hindi ito inaasahan ni Maria at naramdaman niyang may kakaiba sa pagkatao ni Amelia. Wala kang karapatan na sabihin sa akin kung ano yung tama at mali. Hindi mo ko kilala. Matapos sabihin yun, tumalikod si Amelia at naglakad papasok sa bahay. Galit na galit. Naiwan si Maria na basang-basa at naguguluhan. Habang si Mang Damian ay tumakbo upang tulungan siyang makatayo. Maria, ayos ka lang ba? Ang lakas ng tulak sa'yo ni Amelia. Habang tumutulong si Mang Damian kay Maria na bumangon, hindi maiwasang mapaisip si Maria sa kakaibang lakas ni Amelia. Paano nagawa ng isang bata na itulak siya ng ganoon kalakas? Salamat Mang Damian. Pero bakit hinahayaan mo lang na gawin niya ito? Bakit hindi mo man lang siya pinipigilan? Alam mo Maria, ito na ang dahilan kung bakit hinahayaan ko na lang siya. Alam kong mali ang ginagawa niya, pero wala na akong magagawa. Madalas niyang gawin to
dahil gusto niyang kunin ang susi ng kotse sa akin. Gustong gusto niya magmaneho. Pero syempre, hindi pwede. Gusto niya hong magmaneho? Pero bata pa siya. Oo, alam ko. Pero kapag gusto niya maglaro o magmaneho, wala na akong magawa kundi sumunod. Mas mabuti nang basahin ako ng hose kesa masaktan siya o magalit ng mas matindi. Tahimik na tumango si Maria. Iniintindi ang sitwasyon. Ngunit hindi pa rin siya makapaniwala sa mga nangyari. Matagal na ba itong nangyayari? Bakit parang walang gustong umaksyon? Hindi niya alam kung paano niya haharapin ang ganitong klase ng sitwasyon. Matagal na ho ba kayo nagtatrabaho sa pamilyang ito, Mang Damian? Oo, matagal na. Bago pa man sila nagkaanak, ako na ang driver nila. Matagal ko nang kilala ang kambal. Mula sa kanilang pagkabata hanggang ngayon, ako na ang laging nandito. So, kilalang kilala mo na sila. Ano ba talagang nangyayari kay Amelia, Mang Damian? Ay, alam mo Maria, hindi ko rin alam ang sagot yan. Minsan tahimik lang siya. Pero kapag inatake ng pagkakulit at pagnanasa niyang gawin ang gusto niya, parang nawawala siya sa sarili. Hindi ko alam kung anong tamang gawin sa kanya. Pero mahirap siyang pigilan kapag gusto niya talagang maglaro o gumawa ng kakaiba. Habang pinapakinggan ni Maria si Mang Damian, naaalala niyang kakaibang lakas ni Amelia nang itulak siya nito. Hindi ito normal na ugali para sa isang bata. Naisip niya kung may mas malalim na dahilan sa likod ng ganitong asal ni Amelia. Sa tingin mo, Mang Damian, kailangan bang sabihin ito kay Mrs. Del Valle? Baka kailangan ng aksyon na nito, Mang Damian. Siguro nga Maria. Pero hindi ko alam kung makikinig si Mrs. Del Valle. Mahal na mahal niya ang kambal. At minsan, mas pinipili niyang hindi pansinin ang mga kakaibang nangyayari. Pero ikaw na ang bahala. Baka makumbinsi mo siya. Nagpatuloy sa pagkukwento si Mang Damian habang nag-aayos sila sa garahe. Habang tinutulungan ni Maria si Mang Damian, lalong bumibigat ang pakiramdam niya tungkol kay Amelia. Hindi na ito basta-bastang kakulitan. May mas malalim na problema na maaaring hindi pa natutuklasan ng pamilya. Kailangan ko talagang kausapin si Mrs. Del Valle. Hindi na normal ang ganito. Baka kailangan na siyang dalhin sa doktor o kaya espesyalista para malaman kung ano ba talagang nangyayari sa kanya. Habang lumalapit na ang gabi, alam ni Maria na hindi madali ang gagawin niya. Ngunit buo ang loob niya na gumawa ng aksyon para sa kaligtasan ni Amelia at ng buong pamilya. Samantala, natapos na ang business meeting ng mag-asawang Del Valle. Nakaupo sila sa isang mamahaling restaurant. Tila hindi nagmamadaling bumalik sa kanilang mansyon. Tahimik na humihigop ng kape si Mrs. Del Valle. Ngunit halata sa kanyang mukha ang pag-aalala. Tapos na ang lahat ng kailangan natin dito. Wala na tayong ibang lakad. Kailan ba tayo uuwi? Bakit naman tayo uuwi agad? Nagawa ko na ang bahagi ko para sa mga anak natin. Ang kailangan na lang natin gawin ngayon ay maghintay. Hinihintay ko na lang na mahinog ang naipunla ko sa kambal. Naging mas seryosong mukha ni Mrs. Del Valle sa mga salitang binitawan ng kanyang asawa. Kahit alam niya na ang plano, hindi niya maiwasang mag-alala para sa kalagayan ng kanilang mga anak. Paano kung mayaya na makatakas? Kapag nakatakas ang isa sa kanila at magsumbong, mapapahamak ang kambal. Hindi sila ligtas. Magsumbong?
May yaya na bang nakatakas mula sa mansyon, ha? Wala, di ba? Ang totoo, dalawa lang ang pinagpipilian ng kahit sinong yaya sa atin. Manatili sa mansyon o harapin ang kanilang kamatayan. Hindi na bago sa kanilang nangyayari. Pero ibang pakiramdam ko sa bagong yaya. Si Maria, parang may kakaiba sa kanya. Hindi ko maipaliwanag, pero hindi siya katulad ng mga nauna. Kakaiba, sabi mo? Baka nga. Pero mas kakaiba ang mga anak natin, hindi ba? Kaya siyang dapat mag-ingat. Matatapos ang buwang ito at magiging pagkain na rin siya tulad ng iba. Hindi kumibo si Mrs. Del Valle, ngunit lalong bumigat ang kanyang nararamdaman. Alam niyang may mas malalim at madilim na lihim ang kanilang pamilya at ang mga yayang pumapasok sa kanilang mansyon ay may masaklap na kinahihinatnan. Ngunit sa pagkakataong ito, may kakaibang tensyon na bumabalot sa bagong sitwasyon. Sana nga hindi siya magsumbong para sa kapakanan ng mga anak natin. Wala siyang magagawa. Mananatili siya o tuluyan siyang mawawala. Ganun lang kasimple. Habang nag-uusap sila ay naramdaman ni Mrs. Del Valle na mas lumalalim ang mga kasinungalingan at lihim sa kanilang pamilya. Ngunit wala na siyang magagawa kung hindi sumabay sa mga plano ng kanyang asawa. Mga planong maghahatid ng kapahamakan sa sinumang magtatangkang kumontra. Tahimik ang buong mansyon ng Del Valle. Sa kalaliman ng gabi, naririnig lang ay ang banayad na tunog ng hangin na tumatama sa mga bintana. Si Maria ay mahimbing na natutulog matapos ang isang napakahabang araw nang biglang naputol nang may kumaluskos at marinig mula sa labas. Sa simula ay hindi ito pinapansin ni Maria. Iniisip niyang baka hangin lang yon o mga hayop sa labas. Ngunit nang magtagal, mas lumalakas ang ingay. Biglang bumukas ang isang pinto sa hindi kalayuan. Natauhan si Maria. Bahagyang bumangon mula sa kama. Sa kanyang pagdilat ay narinig niya ang mga yabag ng mga hindi pamilyar na tao. May kung anong kabang bumalot sa kanya. Sino yun? Wala pa naman sila mama at sir ha? Sa susunod na araw pang uwi ng mga yun. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa kama at sumilip mula sa pinto ng kanyang kwarto. Doon ay nakita niya ang dalawang lalaking magnanakaw na may dalang mga baril. Tumungo sila sa direksyon ng silid ni Isabela. Mabilis na kumilos si Maria. Tinangkang isipin kung anong susunod niyang gagawin. Mula sa kanyang pinagtataguan, nakita niya mga magnanakaw na pumasok sa kwarto ni Isabela. Hindi siya makapaniwala sa lakas ng loob ng mga ito na pasukin ang bahay. Halika dito, bata. Alam naming nandito ang susi ng vault. Ibigay mo sa amin! Hindi ko alam kung anong sinasabi ninyo. Wala akong susi. Huwag ka na magkunwari. Ibigay mo ng susi o mapipilitan kami gumawa ng masama. Ngunit hindi siya natinag sa takot. Sa halip, tumingin siya ng direkta sa mata ng mga magnanakaw. Sinasabi ko nang walang susi. Kahit ano pang pagpupumilit ninyo. Bakit hindi kaya kayo magtrabaho para kumita kayo ng pera? Hindi yung nanakawin ninyong hindi nyo naman pinaghirapan. Lalong tumindi ang tensyon. Nakita ni Maria mula sa kanyang pinagtataguan ang baril na nakatutok kay Isabela. At ramdam niya ang takot at hindi na siya makapaniwala sa tapang ng bata. Ngunit kailangan niyang makahanap ng paraan para matulungan si Isabela. Ayaw mo talagang makipag-cooperate, ah? Tumitindi ang galit ng magnanakaw at tila malapit na itong magpaputok. Biglang narinig ni Maria
ang tunog ng safety ng baril na tinanggal ng magnanakaw. Ay Diyos ko, kailangan ko nang kumilos. Pero anong gagawin ko? Naiwan ko yung cellphone ko sa silid ko. Hindi ko rin naman alam ang number nila Mama at Sir. Ay, paano ko matutulungan ang kambal? Ngunit bago pa man makagalaw si Maria, ay biglang nawala si Isabela sa harapan ng mga magnanakaw. Sa isang iglap ay wala na siya sa kanyang kama. Nagulat ang dalawang lalaki at naghanap saglit sa paligid. Nasaan na siya? Kanina lang andito siya. May sa demonyo yata ang batang yun eh. Paano siyang na ganun kabilis na wala? Mukhang nagkamali yata tayo ng bahay na pinagdakawan. Anong kababalaghan to? Hanapin mo siya! Dapat hindi siya makatakas! Si Maria, na nasa isang tabi at nanunood, ay lalo pang kinilabutan. Hindi ito isang normal na sitwasyon. Ang pagkawala ni Isabela ay hindi maipaliwanag. Maya-maya pa, narinig nilang tatlo ang kakaibang ingay mula sa labas ng bintana. Parang may isang nilalang na mabilis na naglalakad at ang mga hakbang ay nag-e-echo sa katahimikan ng gabi. Ano yun? Hindi ko alam. Pero hindi ko gusto naririnig ko. May ibang kasama ang kambal. Hanapin natin at patayin. Hindi siya dapat makahingi ng tulong sa mga pulis. Biglang may sumagi sa isip ni Maria. Ang mga narinig niya. Ang bilis at ang kaluskos. Wala itong duda. Hindi ito normal. So, si Isabela? Siya ba? Habang pinag-iisipan ni Maria ang sitwasyon, biglang naramdaman ng mga magnanakaw na may ibang presensya sa paligid. Lalo silang kinabahan. Ang tahimik na garahe ay biglang napuno ng malalim na ingay. Tila may anino na gumagalaw sa dilim. Sinong nandyan? Biglang napansin ng mga magnanakaw ang mga galaw ni Maria. Kitang-kita sa mga mata nilang takot, ngunit hindi sila umaatras. Tumutok sila sa direksyon ni Maria. Hawak pa rin ang mga baril. Lumabas ka! Sino ka? Napalunok si Maria. Alam niyang kailangan niyang kumilos. Hindi niya na pwedeng hayaang mangyari ang anumang masama kay Isabela. Dahan-dahan siyang gumapang palayo. Umaasang hindi siya makikita ng mga magnanakaw. Ngunit habang gumagapang siya, ay biglang naramdaman niyang malapit na sa kanya ang mga lalaki. Mabilis siyang tumayo at tumakbo pababa ng hagdan patungo sa kusina. Kailangan niyang makahanap ng kahit ano na maaaring gamitin laban sa mga magnanakaw. Kailangan ko makahanap ng gamit. Kahit na ano, hindi pwedeng ganito lang. Kailangan matulungan ko ang kambal. Hindi ko sila pwedeng pabayaan. Nang makarating siya sa kusina, nagmamadali siyang kumuha ng mga gamit. Isang kutsilyo, isang mabigat na kawali, kahit na ano na pwedeng gawing sandata. Samantala, narinig niya ang mga yabag ng mga magnanakaw na nagmamadali ring bumaba. Hanapin natin siya! Huwag nating pakawalan! Nagkahabulan sina Maria at ang mga magnanakaw sa buong mansyon. Pinagbababaril ng mga lalaking bawat pagtaguan ni Maria. Ang mga basag na salamin, mga sirang vase at lahat ay nagkalat sa sahig ng mansyon. Ang tahimik na lugar ay napuno ng ingay ng baril at ng mga nababasag na gamit. Habang nagtatago si Maria sa isang sulok, hinahabol siya ng dalawang magnanakaw. Alam niyang malapit na siyang ma-corner. Ramdam na ramdam niya na ang kaba. Ngunit hindi siya pwedeng sumuko. Dapat makaisip ako ng paraan. Hindi ako pwedeng basta-basta nalang magpadala sa takot ko. Oo, may konting alam ako sa martial arts. Pero ano naman ang labang ko sa baril nila? Sa isang iglap, tumakbo siya palayo muli. Ngunit nahuli siya ng dalawang magnanakaw sa isang makipot na pasilyo. Na-corner si Maria.
at hawak pa rin ng mga magnanakaw ang kanilang mga baril at nakatutok ito sa kanya. Saan ka pupunta? Ha? Wala ka ng tatakbuhan! Ibigay mo na kung anong alam mo! Alam naming may alam ka tungkol sa vault. Kung hindi, papatayin ka namin! Na-corner si Maria sa makipot na pasilyo ng mansyon. Nakatutok ang mga baril ng dalawang magnanakaw sa kanya at naramdaman niya ang tensyon sa hangin. Malalim ang bawat hinga niya, ngunit hindi siya patatalo. Alam niyang wala na siyang ibang paraan kung hindi ang lumaban. Wala ka ng takas. Ibigay mo na ang alam mo tungkol sa vault. O baka gusto mong tapusin ka na namin? Wala akong alam tungkol dyan. At hindi ako papayag na ganito lang mangyayari. Dahan-dahang pinagmamasdan ni Maria ang paligid. Naghahanap ng pwedeng paraan para makalaban. Mabilis siyang huminga at inisip ang mga natutunan sa martial arts. At handa na siyang gumamit ng lahat ng yun. Biglang kumilos ang isa sa mga magnanakaw. Mabilis at determinadong tapusin si Maria. Ngunit hindi ito handa sa mga susunod na mangyayari. Huwag ka nang magmatigas! Sa isang mabilis na galaw, umatras si Maria at umiwas sa unang suntok ng magnanakaw. Agad niyang ginamit ang pagkakataong yun. Isang mabilis na sipa sa tuhod ng magnanakaw at bumagsak. Nawala ang balanse nito at napayakap sa sarili. Namangha sila sa bilis ni Maria. Hindi mo ko basta-basta matatalo! Lumalaban ka pa, ah? Bumalikwas ang unang magnanakaw at muling sinubukang barilin si Maria. Pero mabilis siyang tumalon patagilid. Iniwasan ng mga bala. Isang suntok mula sa kaliwa. Kasunod ang sipa sa sikmura ng magnanakaw ang sumalubong dito. Bumagsak ang baril sa sahig. Habang nakayuko ang magnanakaw dahil sa sakit, ginamit ni Maria ang pagkakataon. Sa isang mabilis na galaw, inagaw niya ang baril mula sa sahig at itinutok ito pabalik sa dalawang magnanakaw. Walang gagalaw! Ako na ang may hawak ng baril ngayon! Nagulat ang dalawang magnanakaw. Hindi nila inakala na ang isang yaya ay makakalaban ng ganito. Alam nilang hindi biro ang sitwasyon. Hindi kami halis ng walang dala! Ibigay mo sa amin ang susi ng vault! Dahil kung hindi... Hindi na pinatapos ni Maria ang kanyang pagsasalita. Lumapit siya ng isang hakbang. Matapang pa rin ang postura at nakatutok pa rin ang baril sa kanila. Wala akong alam tungkol sa vault. Pero isa lang ang sigurado ko. Hindi kayo makakalabas dito ng buhay kung hindi kayo aalis ngayon. Napatingin ang dalawang magnanakaw sa isa't isa. Alam nilang walang laban kay Maria ngayon, pero halatang desperado na sila. Hindi ito matatapos ng ganito! Hindi kami susuko! Mabilis na sinubukang sugurin ng isang magnanakaw si Maria. Pero sa isang mabilis na galaw, pinaikot niya ang baril at itinulak ang magnanakaw pabalik. Kasunod nito, isang malakas na suntok sa panga ang nagpabagsak sa lalaki. Umalis na lang kayo. Nagkamali kayo ng bahay na pinasok. Hindi niyo kilala ang mga nakatira rito. Nahihirapan ng bumangon ang isang magnanakaw, habang ang isa naman ay nag-aalangan na. Nanginginig ang kamay nito habang nakatingin kay Maria. Hindi ako papayag na saktan mo ang isa man sa kambal na alaga ko. Umalis na tayo! Sa halip na sumunod ang isang magnanakaw, mabilis din itong kumilos at nawala sa paningin ni Maria. Habang hinahanap niya ito sa madilim na paligid, isang malakas na palo ang humampas sa ulo ni Maria. Dahilan para mabitawan nito ang hawak na baril at halos magdilim ang kanyang paningin sa lakas ng pagkakahambalo sa kanya ng isang magnanakaw. Hindi tayo aalis dito hanggat hindi natin nakukuha ang pera nila. Sirain natin ang vault para madala natin.
Alam kong dyan nila tinatago kanilang mga alahas at pera. Tinutukan nila ng baril si Maria, kaya wala na itong nagawa kung hindi ang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ng mga magnanakaw sa kanya. Hindi papayag ang magnanakaw hanggat hindi nakakakuha ng mananakaw sa mansyon na yun. Maya-maya pa ay biglang naramdaman niya ang isang kakaibang presensya sa likod niya. Mabilis siyang lumingon, hindi para sa mga magnanakaw, kundi dahil alam niyang may mas malala pang banta. Naramdaman niyang malamig na simoy ng hangin sa loob ng mansyon na tila ba nagbabadya ng isang bagay na hindi pangkaraniwan. Sa gitna ng tensyon, isang mabilis na anino ang dumaan sa gilid ng bintana. Si Amelia. Ano yun? Sino yun? Nagpalingaling ang mga magnanakaw. Naririnig ang mga kaluskos at ang mga tunog na tila gumagapang sa paligid. Kinakabahan na silang dalawa, pero hindi nila makita kung saan nagmumula ang mga ingay. Amelia! Wag! Biglang isang mabilis na galaw ang nagmula sa kisame. Sa isang iglap, tumalon si Amelia mula sa taas. Ang kanyang mga matay kumikislap ng dilaw at ang anyo niya ay kakaiba. Hindi na siya isang ordinaryong bata. Ang kanyang mga kuko ay matatalim at ang kanyang muka ay parang isang nilalang na hindi na tao. Anong klaseng bata ito? Hindi na nagpatumpik-tumpik si Amelia. Sa isang brutal na pag-atake, sinalakay ang isang magnanakaw at sa isang iglap, gamit ang matutulis niyang kuko, mabilis niyang nahati ang lalamunan ng magnanakaw na agad na bumagsak sa sahig, duguan at wala ng buhay. Amelia! Tama na! Ngunit tila wala sa sarili si Amelia. Ang kanyang anyo ay ganap ng aswang at ang natitira pang magnanakaw ay sumisigaw na sa takot. Pilit na nagtatago mula sa kanya. Diyos ko! Anong klaseng halimaw ito? Hinahabol siya ni Amelia, mabilis at marahas. Palipat-lipat siya mula sa pader na gumagalaw na parang isang nilalang mula sa bangungot. Hindi na ito ang batang si Amelia. Isa na itong ganap na halimaw at hindi niya palalampasin ang sinumang pumasok sa mansyon. Habang nagmamakaawa at nagtatangka pa ring tumakas, biglang nawala sa paningin ni Maria si Amelia. Isang nakatatakot na katahimikan ang bumalot sa buong paligid. Huminto sa pagtakbo ang magnanakaw. Hindi malaman kung saan nagtatago si Amelia. Kailangan ko siyang pigilan bago pa maging huli ang lahat. Sa isang iglap, lumitaw si Amelia mula sa dilim. Bumagsak mula sa kisame at tinapos ang natitirang magnanakaw. Sa isang malupit na galaw, tinuluyan niya na ito sa pamamagitan ng matatalim niyang kuko na tila gutom na gutom sa dugo. Bumagsak ang katawan nito sa sahig at nawala ng buhay. Nakatitig si Maria sa eksena. Nanginginig sa nakikita niyang pagpatay. Alam niyang hindi na ito ang batang si Amelia na kasama niyang inaalagaan. Siya na ngayon ay isang mapanganib na nilalang. Masyadong makapangyarihan para sa kanilang lahat. Ate Maria, wala na sila. Ligtas na tayo. Amelia, ano ka ba talaga? Tahimik na bumalik si Amelia sa kanyang anyo bilang isang inosenteng bata. Nanginginig si Maria. Alam niyang ang nilalang sa harap niya ay hindi ordinaryo. Ngunit alam niyang kailangan niyang protektahan si Amelia. Kahit pa alam niyang may higit pang malalim na sikreto ang batang ito. Alam ba ito ng mga magulang mo? Ang nangyayari sa'yo? Ikaw lang bang nakararanas nito? Paano ang kakambal mong si Isabela? Tulungan mo kami, Ate Maria. Ayaw din namin ang ginagawa namin. Namin? Ibig sabihin,
Pareho kayo ng kakambal mo ng nararanasan? Oo. Aswang din ba ang mga magulang mo? Hindi namin alam. Anong hindi alam? Wala naman silang sinasabi tungkol sa nararanasan namin. Ayaw din namin sabihin sa kanila, lalo na si Mama. Ayoko rin nagagalit siya. Pero hindi ko na rin kaya ang mga nangyayari. Ayoko siyang gawin. Pero kahit anong pigil ko, hindi ko na nakukontrol ang sarili ko. Kailangang malaman ito ng mga magulang mo. Hindi pwedeng hindi nila malaman. Sila ang unang-unang makakatulong sa inyo dahil mga anak nila kayo. Ayaw namin na mapahamak ka. Ano? Ayaw naming matulad ka sa mga nauna naming yaya na bigla na lang nawawala. Hindi namin alam kung saan napupunta. Sinasabi na lang ni Mama na umalis na raw. Pero sabi naman ng mga nauna naming yaya, hindi sila aalis sa amin. Tutulungan nila kami. Kung aalis man sila, hihingi sila ng tulong sa iba para matulungan kami. Diyos ko, ano ba itong napasok ko? Akala ko magiging maayos sa akin ang lahat. Pero lalo palang magugulo ang buhay ko. Ang totoo, gusto ko rin kayong tulungan. Lalo na tinulungan mo ko kanina na mailigtas sa kamay ng mga magnanakaw na yon na muntik nang pumatay sa akin. Ang totoo, gusto ka namin ni Isabela kaysa sa mga nauna naming yaya. Kaya sana, huwag mo nang gawin ang mga ginawa nila para hindi ka na mawala sa bahay na ito, Ate Maria. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Teka, nasan nga pala si Isabela? Nasa basement. Basement? Nagpapagaling lang siya. Hindi niya kasi nakakayanan kapag inaatake siya. Doon siya nagpapalipas ng oras. Lumalabas lang siya kapag nagiging normal na siya. Ayaw niya rin ang nangyayari sa kanya. Sige, papasok na ako sa kwarto ko. Maglinis ka na. Sa makalawa pa naman darating sina Mama at Papa. Hindi normal ang mga napasukan ko. Hindi normal ang kambal na inaalagaan ko. Kawawa naman sila. Paano ko sila matutulungan? Panahon na ba para tangkilikin ko ang misyon na iniwan sa akin ng aking ama? Kahit daw anong gawin ko, hindi ko raw matatakasan ang nakatakda sa akin. Kung aswang ang mga alaga ko, makakatulong sa akin ang pagtanggap ko sa naiwang obligasyon ni tatay. Ayoko mang gawin pero kailangan kong tulungan ang kambal. Naaawa ako sa kanila. Gusto ko silang tulungang makaalis sa sumpang ito sa kanila. Matapos ang pag-uusap ni Maria at Amelia, naiwan si Maria na nag-iisip ng malalim habang sinusubukang linisin ang mga kalat mula sa kaguluhan kanina. Pumasok ang malalim niyang pag-aalala tungkol sa mga bata. Alam niyang hindi na normal ang sitwasyon sa mansyon. Hindi niya kayang baliwalain ang nalaman niya ngayon. Napahinto siya sa kanyang pag-iisip at napalingon sa direksyon ng hagdanan nang marinig ang mga yabag ng mga dumating na sasakyan mula sa labas ng mansyon. Pumasok ang mag-asawang Del Valle. Diretso sila sa kanilang silid. Tila walang nararamdamang kakaiba sa bahay. Walang alinlangan o tanong na binitawan sa kanyang mga alaga. Tila ba sanay na sila sa lahat ng kaganapan sa mansyon. Gusto sanang kausapin ni Maria ang mag-asawa tungkol sa nangyari noong gabi. Ang mga magnanakaw, ang pag-atake ni Amelia at ang pagkawala ni Isabela sa gitna ng komprontasyon. Gusto ko silang kausapin. Kailangang malaman nilang lahat ng nangyari. Hindi ko pwedeng hayaang magpatuloy ang ganitong kalagayan ng kambal nang wala man lang akong ginagawa. Kailangan kong sabihin to sa kanila. Nagmamadali si Maria papunta sa silid ng mag-asawa. Ngunit hinarang siya ni Mang Damian sa may pinto.
Maria, huwag mo silang guluhin. Hindi sila nagpapaistorbo. Mang Damian, nilooban tayo ng mga magnanakaw. Kailangan malaman ng mag-asawang nangyari. At si Amelia hindi normal na bata. May kakaiba sa mga anak nila. Nakita ko ng lahat. Maria, kung ano man ang nakita mo, mas makabubuti pang huwag ka na lang makialam kung ayaw mong matulad sa mga naunang yaya ng kampal. Anong ibig mong sabihin, Mang Damian? Anong nangyari sa mga nauna nilang yaya? Hindi mo na kailangang alamin. Sapat na ang alam mo ngayon. Kung papakialaman mo pa ang nangyayari dito, isiguradong pag-iinitan ka rin ng mag-asawa. So alam mo ang tunay na pagkatao ng kanilang mga anak? Oo, alam ko. Bakit wala kang ginagawa, Mang Damian? Paano mo natitiis ang ganitong klaseng sitwasyon? Dahil ayaw ko ring mapahamak. Mababait ang mag-asawa. Pero kapag pinakialaman mo sila sa mga nangyayari, lalo na ang mga plano nila para sa kambal, hindi maganda ang kahihinatan mo. Niyakap ni Maria ang sarili. Nakaramdam ng bigat sa kanyang dibdib. Hindi na ito usapin ng trabaho lamang. Ang mga batang ito, si Amelia at si Isabela, ay nakakulong sa isang sitwasyon na hindi nila ginusto. Ang mga magulang nila ay tila may mas madilim na plano para sa kanilang mga anak. Ay Diyos ko, ano ba itong napasukan ko? Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Pero kailangan ko silang tulungan. Ang mga batang ito, kawawa sila. Hindi nila kasalanan ang sumpang bumabalot sa kanila. Siguro nga, panahon na para tanggapin ko ang misyon na iniwan ni tatay. Matagal ko nang tinakasan ang tungkulin na yun. Ngunit ito na ang magbibigay ng kalayaan sa kambal. Kailangan ko na itong gawin. Kung totoo ngang aswang sila, kailangan kong gamitin ang lahat ng natutunan ko mula sa aking ama. Hindi ko man gustuhin ang kapalarang iniwan niya sa akin. Pero ito na yung tamang panahon para sundan ang yapak niya at gamitin ang kaalamang ipinasa niya sa akin. Hindi na lang ito tungkol sa trabaho bilang yaya. Ito na ang misyon ko, ang ipaglaban sila, laban sa sarili nilang sumpa. Bago makausap ang mag-asawang Del Valle, dumiretso na sila sa kanilang silid, pagod mula sa pinuntahan nilang lakad. Gusto sanang sundan ni Maria, ngunit tila may kakaibang enerhiya na nagmumula sa paligid ng kanilang silid na nagpapabigat ng kanyang mga hakbang. Pinigilan siya ni Mang Damian at sa isang mabigat na pahayag, ipinaalala sa kanya ang nangyari sa mga naunang yaya ng pamilya Del Valle. Desperado na si Maria. Alam niyang kailangan niyang malaman ang katotohanan mula sa mag-asawa. Ngunit binalaan siya ni Mang Damian. Isang bagay na lalong nagpalala ng takot at duda sa kanyang isip. Bumalik si Maria sa kanyang silid, tuliro sa mga nangyari at mga narinig. Nagpasya siyang maghanda at mag-ingat. Alam niyang hindi na siya pwedeng maging inosente sa mga bagay-bagay. Maagang nagising si Maria at alam niyang ito na ang pagkakataong makausap si Mrs. Del Valle tungkol sa mga natuklasan niya sa mga anak nito. Nagmamadali siyang bumaba ng hagdan. Sinundan ng tahimik na kaba ang bawat hakbang. Napansin niyang maagang umalis si Mr. Del Valle at naiwan na lamang si Mrs. Del Valle sa mansyon. Tahimik na umiinom ng kape sa malawak na beranda ng kanilang sala. Ito na ang tamang panahon. Kailangan niyang malaman ang lahat bago pa mahuli ang lahat para sa mga bata. Nilapitan niya ang kanyang amo na nakaupo at tahimik na nagmamasid sa malawak na hardin. Ma'am, kailangan po nating mag-usap. Tungkol po ito kina Amelia at Isabela. Tumingin si Mrs. Del Valle kay Maria, ngunit wala siyang imik. Tumango lang siya, hudyat na pinapayagan niyang magsalita si Maria. Ma'am, alam ko kung hindi normal ang sitwasyon ng mga bata.
May mga nangyari po kasi kagabi na hindi ko po inaasahan. Si Amelia, may kakaibang kakayahan. At si Isabela, nakita ko po siyang nawala sa harapan ng mga magnanakaw. Gusto ko po sanang tumulong. Kawawa naman po sila, ma'am. Hindi sila dapat na magdusa sa ganitong paraan. Habang nagsasalita si Maria, ay unti-unting bumigat ang ekspresyon ni Mrs. Del Valle. Alam niyang hindi ito ordinaryong usapan at tila inaasahan na rin niya na mangyayari ito balang araw. Maria, kahit anong gawin pa namin ng asawa ko, hindi na mapipigilan ng nakatakda para sa Kamban. Ayoko ring mangyari ito sa kanila, Maria. Ayoko rin makita silang dumaranas ng kaparehong sumpa. Pero wala na akong magagawa. Pero ma'am, may paraan pa po siguro. Kaya nga po ako nandito. Gusto ko po silang tulungan. Hindi po nila kasalanan ang nangyayari. May sumpa po bang bumabalot sa kanila? Ano po bang nangyari? Tumayo si Mrs. Del Valle. Bumuntong hininga at nilingon si Maria. Sa sandaling yon, tila napansin ni Maria ang bigat na pasanin na dala ng kanyang amo. Ngunit kasabay nito ay ang hindi maikakailang katatagan. Tao ako, Maria. Isang karaniwang babae na nagkamaling umibig sa isang lalaking hindi tao. Isang aswang. Ang sumpa ng aking asawa ay naipasa sa aming mga anak. Hindi ko ginusto ito. Sinubukan ko, Maria. Sinubukan kong pigilan ito. Ngunit wala akong magagawa. Likas na ito sa kanilang dugo. Natigilan si Maria. Halos hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Ang puso niya'y bumilis ang tibok, puno ng awa sa kambal at sa kanilang ina. Pero ma'am, hindi ba talaga pwedeng gawin ng anumang paraan? Hindi niyo po ba kayang alisin ang sumpang ito? Huminga ng malalim si Mrs. Del Valle. Halatang balisa sa pag-uusisa ni Maria. Tumayo siya at tumingin sa malayo. Maria, kahit anong gawin mo, hindi mo mababagong kapalaran nila. Ang sumpa na nasa kanila ay mas malalim pa sa anumang tulong na maibibigay mo. Hindi mo maiintindihan. Hindi mo alam kung anong pinagdadaanan naming pamilya. Pero ma'am, may magagawa po tayo. Ayoko pong maniwala na wala na tayong pag-asa. Ang totoo, gusto kong tulungan kayo. Hindi ko kayang panoorin na lang silang nagdurusa. Napuno ng galit ang mukha ni Mrs. Del Valle. Tila napikon siya sa kakulitan ni Maria. Tumayo ang babaeng amo at itinulak ng bahagya si Maria palayo at ang tono ng kanyang boses ay puno ng pagkabigo at determinasyon. Maria, hindi mo naiintindihan. Ayoko rin itong mangyari sa mga anak ko. Pero anong magagawa ko? Hindi ko na kayang pigilan ng kanilang ama. Hindi ko kayang pigilan ng sumpa sa kanila. Kaya huwag ka nang makialam. Huwag mo na kaming pakialaman, Maria. At tupagin mo na lang ang trabaho mo bilang yaya. At pabayaan mo ang aming pamilya. Nagulat si Maria sa biglaang pagsabog ng galit ni Mrs. Del Valle. Ngunit hindi siya sumuko. Alam niyang may kakaiba sa sitwasyon ng pamilya. At hindi na siya basta makakapikit sa katotohanan. Hindi ko na kaya pang magbulag-bulakan. Hindi ko rin kayang pabayaan ang mga batang ito. Ano man ang mangyari, kailangan kong tulungan sila. Kahit pakalabanin kong kanilang mga magulang. Kung ito ang tungkulin ko, tatanggapin ko. Hindi ko na maitatago ang katotohanan na may kapangyarihan na maaari silang iligtas. Kailangan kong gamitin ang lahat ng nalalaman ko. Kahit na ilagay ko pang sarili ko sa panganib. Naiwan si Maria na tulala at puno ng pag-aalinlangan matapos ang pakikipag-usap kay Mrs. Del Valle.
Alam niyang malalim ang pinagdadaanan ng pamilya. Ngunit lalong bumigat ang kanyang responsibilidad ngayon. Hindi niya alam kung kanino siya dapat na magtiwala. Kay Mrs. Del Valle na mukhang tanggap ang kapalaran ng kanyang mga anak o sa kanyang sariling pinaniniwalaan na may magagawa pa para sa kambal. Habang lumilipas ang oras, isang malamig na katahimikan ang bumabalot sa buong mansyon. Wala nang narinig ng iba si Maria kung hindi ang tila malalim na buntong hininga sa kanyang puso. Alam niyang malapit nang dumating ang panahon na kailangan niyang gawin ang hindi niya inaasahan. Ang gamitin ang kapangyarihang iniwan sa kanya ng kanyang ama upang labanan ang kasamaan na bumabalot sa pamilya Del Valle. Kinagabihan, habang tahimik na naglalakad si Maria sa kusina, ay bigla niyang nakita si Mang Damian na nag-aayos ng mga gamit sa garahe. Hindi niya maiwasang mapansin ang bigat sa mukha ng matanda. Parang marami itong iniisip. Napagdesisyonan ni Maria na kausapin siya. May pakiramdam siyang may malalim na lihim si Mang Damian tungkol sa pamilya Del Valle. Nilapitan ni Maria si Mang Damian at tumigil ito sa kanyang ginagawa nang makita siya. Mang Damian, may gusto po sana akong itanong sa inyo. Nag-aalinlangan si Mang Damian. Saglit, ngunit tumango rin ito. Hudyat na handa na siyang makinig. Alam ko pong matagal na kayong naninilbihan dito sa mansyon. At alam ko rin po na hindi normal ang nangyayari sa pamilyang ito. Alam niyo po bang totoong nangyari sa kambal? Sa pamilya nila? Napabuntong hininga si Mang Damian. Tila mabigat na pasanin na nasa kanyang dibdib. Umupo ito sa tabi ng garahe at tinawag si Maria upang umupo rin. Maria, matagal ko nang alam na darating ang panahon na magtatanong ka. Hindi ko man gusto, pero kailangan mong malaman ang totoo. Lalo na't mukhang hindi ka naaatras sa mga nakita mo. Nagkaroon ng kaba si Maria sa kanyang naririnig. Ngunit nanatili siyang tahimik. Hinihintay ang mga susunod na sasabihin ng matanda. Anak ko si Mrs. Del Valle. Bago pa man siya naging Del Valle, siya ang aking kaisa-isang anak. Pinili niyang magmahal ng lalaking hindi niya alam na may malalim na lihim. Isang aswang si Mr. Del Valle. At noong ipinanganak ang kambal, dinala ng kapangyarihan ng ama nila ang sumpang ito sa kanilang dugo. Hindi ko mapigilang mag-alala para sa aking anak at mga apo. Pero habang tumatagal, wala na rin akong nagawa. Nabigla si Maria sa sinabi ni Mang Damian. Anak niya pala si Mrs. Del Valle at ang mabigat na dahilan kung bakit nananatili siyang driver sa mansyon ay hindi dahil sa trabaho, kung hindi dahil sa relasyon nila. Pero Mang Damian, bakit po hindi niyo sila iligtas? Bakit hindi po kayo umalis? Hindi po ba pwedeng tumakas kayo? Isang malungkot na ngiti ang sumilay sa mukha ni Mang Damian. Kitang-kita ni Maria ang hirap na nararamdaman ng matanda. Maria, kung ganun lang kasimple, matagal ko nang ginawa. Pero ang sumpa ng aswang ay hindi basta-basta. Ang kapangyarihan ng pagiging aswang ni Mr. Del Valle ay mas malakas kaysa inakala namin. Sinubukan kong itakas ang anak ko noong mga unang taon ng kanilang pagsasama. Pero natakot ako sa kapalit ng kamatayan. Kapag lumayo sila sa kanya, ang magiging kapalit ay buhay nila. Hindi ko kayang makita na namamatay ang anak ko o ang mga apo ko dahil lang sa pagtakas. Pero Mang Damian, hindi po ba natin sila matutulungan kahit papano?
Kawawa naman po sina Amelia at Isabela. May maganda pa po silang kinabukasan. Hindi sila dapat na magdusa dahil lang sa sumpa ng kanilang ama. Napaluhod si Mang Damian at inabot ang kamay ni Maria. Tumitig ito sa kanya nang may matinding lungkot at pangamba. Maria, naiintindihan ko ang nais mong gawin. At nakikita ko rin ang mabuting puso mo. Pero wala na akong magagawa. Matagal ko nang sinubukan. Ngunit sa bawat galaw ko, mas lumalalim ang pagkakahawak ni Mr. Del Valle sa kanila. Ang tanging magagawa ko na lang ay magbantay mula sa malayo. Magtiwala na may pagkakataon pang makahanap ng solusyon. Ngunit hindi ko kayang harapin si Mr. Del Valle. Hindi ko kaya ang kapangyarihan niya. Tahimik si Maria, ngunit ramdam niyang may kakaiba sa sinabi ni Mang Damian. Hindi niya kayang baliwalain ang mga natutunan niya ngayon. Kung gano'n, ako ang gagawa ng paraan, Mang Damian. Gagawin ko ang lahat para matulungan sila. Ayoko pong isuko ang kambal. Hindi sila dapat na magdusa sa sumpang ito. Pinilit ni Maria na maging matapang, pero alam niyang hindi ito magiging madali. Handa na siyang harapin ang anuman para sa kambal. Kung ipagpapatuloy mo yan, Maria, mag-iingat ka. Hindi basta-basta ang pamilya ng mga Del Valle. At higit sa lahat, hindi mo dapat kalabanin si Mr. Del Valle na mag-isa. Isa siyang makapangyarihang nilalang at wala kong magagawa kung maging ikaw ay susunod na maglaho tulad ng mga naunang yaya. Tumayo si Maria, puno ng determinasyon. Hindi na siya papayag na madagdagan pa ang mga naunang nawawala sa pamilya. May kapangyarihan siyang iniwan ng kanyang ama. Isang kapangyarihan na maaaring makatulong sa labanan ito. Wala na akong ibang pagpipilian. Ang mga bata ang kailangan kong protektahan. Kung si Mang Damian ay walang magagawa, ako ang tatayo para labanan ang sumpang ito. Sa kabila ng lahat ng ito, alam ko ang kahinaan ni Mr. Del Valle. Kung kailangan kong gamitin ang iniwang kakayahan ni Ama, gagawin ko. Hindi ko hahayaang maging alipin ng sumpa ang mga bata. Habang naglalakad si Maria, pabalik sa loob ng mansyon, dala niyang bigat ng mga nalaman. Isang malalim na problema ang bumabalot sa pamilya Del Valle. Ngunit hindi siya natatakot. Alam niyang siya ang magiging susi para mailigtas ang kambal mula sa sumpa ng kanilang ama. Naiwan si Mang Damian na tahimik. Tinatanaw ang papalayong si Maria. Alam niyang hindi na maibabalik ang takbo ng mga pangyayari. Ngunit umaasa siya na sa pagkakataong ito, may pag-asang magtagumpay si Maria sa plano niyang tulungan ang kambal. Sa loob ng isang madilim na silid ng mansyon ng Del Valle, nag-aalab ang mga kandilang itinayo ni Maria sa paligid ng isang bilog na nakaukit sa sahig. Isang sinaunang ritual ang kanyang binabalak na isagawa gamit ang kaalamang iniwan ng kanyang ama, isang albularyo, upang iligtas ang kambal mula sa sumpa ng pagiging aswang. Si Isabela ay mahimbing na natutulog sa isang sulok ng silid, habang si Amelia ay nasa proseso ng tuluyang pagiging aswang na nasa isang silid sa itaas, nag-aagaw buhay sa pagitan ng pagiging tao at halimaw. Alam ni Maria na oras na para isagawa ang ritual bago pa tuluyang magising si Amelia bilang isang ganap na aswang. Kailangan kong gawin ito. Kailangan kong iligtas sila. Lalo na si Isabela. Hindi ko hahayaang magdusang kambal sa sumpang iniwan ng kanilang ama. Mabigat ang hangin at habang inihahanda ni Maria ang mga sangkap para sa ritual, mga dahon ng mayana,
banal na langis at mga sinaunang anting-anting. Unti-unti nang lumalakas ang kanyang kapangyarihan. Nagsisimula na siyang magbigkas ng mga orasyon. Binibigkas ang mga sinaunang dasal na magliligtas kay Isabela at pipigilin ang ganap na pag-anib ni Amelia sa pagiging aswang. Ngunit sa gitna ng kanyang ritual, isang malakas na hangin ang bumalot sa silid. Biglang naramdaman ni Maria ang malamig na presensya ng isang nilalang. Agad siyang tumigil at sa isang iglap, lumitaw sa harapan niya si Amelia na may anyong kalahating tao at kalahating halimaw. Tama na, Maria! Hindi mo kami kayang iligtas! Hindi ko papayagan na sirain mo ang nakatakda sa amin! Nagsimula si Amelia na lumaban. Hawak niya ang lakas ng isang aswang. Ang mga mata niya ay kumikislap ng pula at ang kanyang mga kuko ay tila pangil na naghahanda para sumalakay. Lumalakas ang kanyang galit at tila nasasaktan ng kapangyarihan ng ritual ni Maria. Amelia, ginagawa ko ito para sa iyo at kay Isabela. Kailangan mong pigilan ang sumpa. Hindi ito ang dapat na maging buhay ninyo. Ngunit sa halip na pakinggan si Maria, si Amelia ay sumalakay. Tumilapon si Maria sa isang tabi at ang mga kandila ay namamatay na ang ilaw. At ang bilog na nakaukit sa sahig ay unti-unti nang nabubura. Alam niyang lumalakas si Amelia habang lumalapit ang oras ng kanyang ganap na pag-anib bilang aswang. Wala kang alam, Maria. Hindi mo ako maililigtas. Ako ang magiging tagapagmana ng lakas ng aking ama. Biglang bumukas ang pinto at naroroon si Mr. Del Valle. Sumama siya sa kaguluhan. Nakatatakot ang anyo niya na tila may kapangyarihang ding ipinapakita. Tama na, Maria. Wala kang magagawa. Ang sumpa ng aking lahi ay hindi mo kayang labanan. Hindi ko hahayaang kontrolin mo ang mga anak mo. Kailangang matapos na ang sumpang ito. Mabilis ang mga kilos ni Mr. Del Valle at sinubukan niyang pigilan si Maria mula sa pagsasagawa ng ritual. Naglaban sila, kapangyarihan laban sa kapangyarihan. Bagamat mas malakas si Mr. Del Valle, ginamit ni Maria ang kanyang natutunan mula sa kanyang ama. Sinasalok ang lahat ng natitirang koneksyon niya, pero alam niyang hindi ito magiging sapat. Kung gusto kong iligtas ang kambal, kailangan kong magsakripisyo. Napagtanto ni Maria upang tuluyang tapusin ang ritual at mailigtas si Isabela. Kailangan niyang isakripisyo ang pinakamahalagang bagay sa kanya, ang kanyang koneksyon sa kapangyarihan ng kanyang ama. Ang kanyang supernatural na abilidad. Alam niyang kapag ginawa niya ito, mawawala na siya ng kakayahang mang-albularyo at maging isang simpleng tao na lamang. Walang makatatalo sa akin, Maria. Kaya tumigil ka na! Ngunit sa kabila ng pag-atake ni Mr. Del Valle, isinakripisyo ni Maria ang lahat. Ibinigay niya ang huling patak ng kanyang kapangyarihan upang isara ang ritual. Tumirik lahat ng kandila at bumalot ang liwanag sa paligid ni Isabela. Napaluhod si Maria sa sobrang pagod. Ngunit alam niyang natapos na ang bahagi ng ritual para kay Isabela. Patawarin mo ko, Ama. Kailangan ko itong gawin para sa kanila. Ang kanyang pagsasakripisyo ay unti-unting nawalan ng kapangyarihan si Maria. Naramdaman niyang tinanggal ang lahat ng kanyang koneksyon at kapangyarihan. Isabela, ligtas ka na. Hindi mo kami mapipigilan, Maria! Sa kabila ng lahat, tuluyang naging ganap na aswang si Amelia. Tumalon siya palabas ng bintana at sa dilim ng gabi, tuluyan siyang tumakas. Nawawala sa anino ng kagubatan. Naiwan si Maria na pagod at walang kapangyarihan at nanghihina
sa loob ng mansyon. Nagawa mo ngang iligtas si Isabela. Pero si Amelia, tuluyan na siyang nawala sa'yo. Tumalikod si Mr. Del Valle at naglaho na rin sa dilim ng gabi. Ngunit alam niyang hindi pa tapos ang lahat. Nang dumating ang umaga, nakahiga si Maria sa sahig, habol hininga at ramdam ang pagkawala ng kanyang kapangyarihan. Ngunit sa kabila ng lahat, alam niyang nailigtas niya si Isabela. Si Amelia, at bagamat tuluyan ang naging aswang, ay isa pa rin sa mga misyon niya ngayon. Bagamat wala na akong kapangyarihan, hindi ibig sabihin nito tapos na ang laban. May bagong misyon akong haharapin. Ang hanapin si Amelia at iligtas mula sa sumpa ng kadiliman. Kahit na ako isang simpleng tao na lamang. Tinanggap ni Maria ang bagong tungkulin ng walang kapangyarihan. Ngunit mas determinado siya ngayon kaysa dati. Maging sino man ang kanyang haharapin, hindi siya susuko hanggat hindi niya natutulungan si Amelia at hindi niya natatapos ang sumpang bumabalot sa pamilya Del Valle.